Sa punto pong ito ay tunghayan natin ang panayam ng ating kasamang si Emil Carrion kay Honorable Isabelita Gravides, Chairperson ng Barangay UP Campus, Diliman, Quezon City. Maraming salamat sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Narito po tayo ngayon sa isang bahagi kung saan makakapanayam natin ng isang nanalong barangay chairman o punong barangay. Partikular dito po sa barangay UP Campus Diliman, Quezon City. Welcome po kay Chairwoman o PB, punong barangay Isabelita P. Gravides o PB Belen. Gandang umaga po at welcome po sa balitaan. Magandang umaga, Sir Emil and sa grupo. Maraming salamat sa pag-imbita ninyo sa amin para makipag-interview sa inyo. Sana po ay mabigyan namin kayo ng tamang impormasyon. Okay, una-una po, congratulations sa punong barangay Belen sa inyong pagkapanalo. Ano sa palagay po ninyo ang naging susi o dahilan sa inyong pagkapanalo? Siguro, Sir Emil, ang number one ay sinceridad, honesty, and commitment. Yan lang. Ito po ay pang-ilang term nyo na at bakit talagang ang mga tao ay sumusuporta pa rin sa inyo hanggang sa ngayon? Pangatlong term and last ito. Palagi ko, siguro nakita naman nila siguro na very sincere ako sa pagsilbi sa mamamayan ng Barangay UP Campus. Ito pong katatapos na 2013 elections, kung inyong i-analyze o kung ano yung obserbahan, ano po yung pinagkaiba sa mga nakalipas na barangay elections? Itong October 28 ay very peaceful. Okay. Bagamat mataas ang bilang ng aming botante ay andun pa rin yung medyo tinatamad at hindi talaga natin makuha na ang pag-support ay through voting. So siguro ang panawagan ko lang sa mamamayan ay exercise your right to vote. Ano po ang inyong nakikitang pwede nyong gamiting salita kung i-describe po ninyo ang Barangay UP Campus? Ang Barangay UP Campus ay super active sa paglahok. Pero siyempre dahil sa siguro nakita nila previously na walang pagbabago, pero at this point of time pinapakita rin natin na kailangan talagang magsilbi ka sa mga tao na ayon doon sa tuntunin bilang isang barangay official. Nakita po nila yan sa pamagitan ng paglahad, pagpapakita ng anuman ang ginastos ng pera sa barangay. Ano po ang inyong binabalak na tutukan sa inyong panghuling term ngayon? Siguro kahit tatlo. Naka-focus ninyo? Normally, ang nakikita ko rito, kailangan natin ng livelihood kasi ang Barangay UP Campus ay 70% depressed. Ang ibig sabihin natin, self-business lang sila. Okay. Number 2 ay yung education para sa kaalaman. Lahat dapat ay mag-aaral at matuto, lalo na sa kabataan. At pangatlo ay yung tungkol sa kalusugan na dapat may awareness kung ano ba yung dapat ingatan at ano bang dapat iwasan at ano ba dapat i-adapt para kahit paano ma-maintain mo yung kalusugan ng komunidad. Nabanggit niyo po yung livelihood. Ano po ang inyong mga ginagawa ngayon, lalo na sa TESDA, gano'n, para ma-train ang inyong mga constituents? Yun, nabanggit ko kanina na 70% ay depressed talaga ang UP Campus. Parang self-business lang siya. Apo. Siguro sa paghiling ko kay Speaker Sunny Belmonte na maglagay ng TESDA building, ay ginawa po niya yan. Kasalukuyan, patapos na po yan. Doon sa third floor na yan, magkakaroon ng livelihood and training center at isang pag-aaral sa mga matutunan na mother and para kahit paano makatulong sila sa maliit na kinikita ng kanilang mga asawa. So, siguro din po sa mga kabataan na out of school youth kasi maraming available ngayon na kurso o mga kaalaman na kaya namang tutunan ng mga kabataan, doon din po natin ipo-focus yung kanilang mga oras para kahit paano hindi na sila backgrounds o palaboy-laboy sa kalsada. Ano po ang inyong vision para sa Barangay UP Campus sa mga susunod na taon? Nakikita ko po sa mga next, kasi na-provide na natin halos lahat, ay maalis yung kaisipan na basta Barangay UP Campus ay mga squatter. You know?
alisin po natin yung kaisipan na yan. Walang squatter sa bayan ng Pilipinas kung magtitiyaga lang na mag-aral, magtrabaho, kahit papaano ay may angat ang estado ng ekonomiya ng bawat barangay. Nagsimula po kayo sa pagiging kagawad, tapos nag-barangay chairman kayo. Hindi pa ba kayo napapagod sa serbisyo publiko? Yeah, minsan nga, Sir Emil, ay, siyempre, ando na rin yun. Pero habang tumatagal kasi, nagkakaroon tayo ng mga proyekto na katugunan ng ating nakalipas. Kagaya nito, ang pagtatayo ng Tesla ay isang pangarap yan. Na kahit papaano yung mga kababaihan, mga kabataan, na hindi maka-avail ng collegiate course, ay magkaroon ng technical courses sa pamamagitan ng TESDA. At marami tayong out-of-school youth na dahil sa bullying and economic reason na hiniling po natin sa University of the Philippines and Speaker Sunny Belmonte at DepEd na makapagtayo tayo ng public elementary and high school for the first time for 38 years na nag-exist ang Barangay UP Campus. Nakikita po natin ngayon na yan ay matutupad na at makakatulong po yan sa amin. Parang wala na po kayong oras na magpahinga. Anong oras po ba kayo natutulog at gumigising? At may oras pa ba kayo sa pamilya? PB? Oo naman, Sir Emil. Lahat yan ay Opo. mula sa pagising, asikasuhin mo na yung pamilya mo, i-divide mo na yung nakakaya ng pera for the food of the day. Tapos, pagdating naman po sa barangay din, ay pagdating mo pa lang sa pintuan, ay marami ng taong nangangailangan sa'yo. Pagka lunch time naman, break time, ay siyempre magpahinga ka rin. Kasi it's very hard to function kung pagod ka na kasi pag-iinit ng ulo. So, siguro part of it ay kailangan mo naman i-rest yung pag-iisip mo. So, sa hapon ay marami pa rin tao kasi remember, ang UP Campus ay 50,000 people yan. Mabuti kung constituents lang din namin, mayroon din academic, mayroon din outside force na nangailangan ng tulong. So, i-divide mo lang yung oras mo. There's a time for rest, there is a time for social ng konti, but there is a time for the family, there's a time for barangay. Yan, presto, pagdating ko sa gabi ay mas ganda ng tulog ko kasi mission accomplished. Tuwid na daan po ang advokasya ng ating administrasyon ngayon sa pangunguna ni Pangulong Noynoy. Paano niyo po nakikita ito? Paano makakatulong ang ganitong idealismo para ang buong bansa ay makasunod dito sa tuwid na daan? Tuwid na daan means maging honest ka as an official barangay. Open ka sa financial. Our account is very open to the public. At ang katunayan yan, hindi naman tayo nalagay sa ombudsman for that purpose. Lahat po yan ay sa development plan ay nakaplano where and how to spend the small budget from the barangay para kahit paano matugunan natin. And of course, ang networking natin ay maganda. Pag hindi natin kaya ng budget natin, we have to network that from the city government like sa pagtulong ni Mayor Herbert Bautista, Speaker Sunny Belmonte, and other councilors, and also sa health na program naman ay sa City Health and also to the NGOs na may silang issues tungkol sa health. Lahat po yan ay nakakatulong sa isang barangay na patungo sa matuwid na landas. Okay, ang inyong pong mensahe sa ating mga kabalitaan at ang inyong pasasalamat sa inyong pong mga constituents. Okay. Sa Barangay Campus, daghang salamat sa inyong mga suporta. Napakita ninyo sa last election ng October 28. Grabe ang suporta ninyo. Ako ang nahiya sa inyo kasi wala man lang akong naibigay sa inyo. Napakain ng maayos. But still, nakikita ko sa mga mukha ninyo na very happy kayo. Sana po, para matapos ang term ko ng maayos, help me please. Lahat po kayo ay magiging katuwang ko sa pag-perform ng last term ko. Again, sa Barangay UP Campus, thank you very much. Kalimutan na natin yung politika kasi wala naman akong dinihadong tao. Nagsalita na po yung tao, kaya ako ay nanalo.
tumakbo rin na hindi naman nagtagumpay. Better luck next time po. I'm here to support you whatever is. Thank you. Maraming salamat po, PB Belen. O si Chairman Isabelita P. Gravides, ang punong barangay ng Barangay UP Campus Diliman, Quezon City.